Yo, Flip Top Round 6, Day 2. Nandito pa rin, San Juan Gym, San Juan City. Flip Top magingay para sa unang laban ng gabi. Salamat sa inyo lahat, sa lahat ng kasama namin kahapon, kasama namin ngayon, makakasama namin bukas, lahat ng sumusuporta online, lahat ng sumuporta buong lima o 6 na taon, buong taon na to, buong Isabuhay 2015. Shoutout sa inyo lahat. Ito, unang laban ng gabi. Sa kanan ko, galing pa Laguna para sa inyo. Magigay para kay Damsa. Handa ka na, wala nang atrasan to kaibigan. Hindi ko kasalanan kung mamamatay kitang iiwan. Kaya't habang buhay ka pa ay simula mo na pagsisihan. Dahil sisingilin pa rin kita kahit nasa ilalim ka pa ng libingan. Ituring mo kong banal dahil ako lang ang may kakayahan mabuhay sa patay na imperyo. Sinunog ko sa langit ang impyerno. Nagawa ko tumakbo na nakapaasa nagbabagang disyerto. Kaya dapat kang maging alerto. Shoutout sa Dadas Corner, Mr. Dice Inc., sa lahat ng mga tropa, Ramos Compound, sa asawa ko, tapos sa mga kasama ko, OG Bounce, kay PJ Romero, kay Dilim, kay Yo Bounce ng Pasay, tsaka sa lahat ng mga tropa. Okay. Sa kaliwa naman, Calabarzon Division Representant mula Tanay, Rizal para sa inyo. Magingay para kay G-Clown. Makinig ka na mabuti sa aking mensahe. Sino may sabi na kayo na nakagawa ng mga musikang ang grande? Di ko na kailangan ng pagsigawan para malaman ng mga batang gumagawa ng mga barang ganito. Kung alam mo naman kami ang makabago pamantayin dito sa larangang ginagalawan mo. Takbo, dahil oras sa tama di ka na nakakabawi. Sa bawat suntok ni G-Clown, BR at dilang buhawi. Pinagsalin lahi para lumika ng mga obrang kabibiliban. Pinakamalaking katibayang Calabarzon na rin na sa unahan. Shoutout sa Black Market, sa Lego Music, sa BTR Production, sa Crazy Family, tsaka sa tattoo artist ko kay paring Joseph sa Tintalukal, tsaka binabati yung misis ko, lagi din nakasuporta. Sa mga tropa dyan sa Tanay, sa Atay na Bakal, sa mga Hokagin ng Tanay, at sa lahat ng sumusuporta. Si Damsa nanalo ng coin toss, pinili niya mauna si G-Clown. Tig 2 minuto dapat. Flip Top Round 6, Day 2. Pakinggan natin ho. G-Clown. Isang taon na rin ang nakalipas mula nung sinubukan mong makaahon. Isang taon ka rin pinagpahinga ni Enigma para kalimutan ang kahapon. Anong akala mo? Na yung mga taong yan ay naparito para panoorin ka lang, palagay mo? Pakatandaan mo na kung bakit sila nandito ay para ipagdiwang ang 1 taong anibersaryo ng pagkamatay mo. Nung ahon 5, pinatagan na ni Crazy Mix. Tapos sa ahon 6, pilit na humanay. Nakakatuwang isipin, tinawag mo siyang baboy, pero ikaw yung kinatay. Kaya para saan pa yung pagbabalik mo? Para ano? Bumalik ka ba dito para yung pangalan mo buhayin? Tarantado, bumalik ka lang dito para yung hukay mo lumalim. At real talk, pinakyaw niya na lahat ng real talk. Buong buhay ni Damsa alam na nasa bayan ng Pilipino dahil dyan sa pukin ang inang real talk. Kaya sa dampayo ko lang, mamili ka ng pe-personalin mo dahil pag yan binalik ko, tangina, para kang nagbukas ng libro. At di ba freestyler ka? Gago, freestyler din ako. Kaso ang freestyle sa liga, ginagamit sa tamang paraan. Dahil dito'y may patakaran at lahat tayo binibigyan ng panahon na tamang oras para pagandaan. Pansin ko lang lagi ka nagchuchok sa laban mo. Sayang oras sa dami ng linya mong nakakaligtaan. Isa lang naman ang hindi mo nakakalimutan, yun ay ang oras ng bayaran. Diba boksingero ka? At kung tatanungin mo ko kung may problema ako sa boxing career mo, aba dapat lang problemahin. Dahil yung pagiging boksingero mo at pagiging rapper, naging kayabangan ng sinubukan mo ang pagsamahin. Kasi hindi nyo ba napapansin, bawat laban niya, lagi niya sinasabi, mananapak ako. Sasapakin kita. Puta, hanggang dito ba naman yan ang iyong paiiralin? Para sa akin, hindi mo kailangan manapak ng lirikal, tanga, sa lirikal mo isalin. Nasa flip-top ka sa dam. Kaya yung pagiging boksingero mo, hindi mo rin mapapakinabangan. Sa bagay, sa boxing mo lang ako kayang ilagan, pero sa flip-top, kaya kitang tamaan. At ito, isa pa, wala akong pakikahit sabihin yung mahaba yung setup ko para sa boxing career niya. Gusto ko lang din ibahagi sa inyo yung masaklap na karanasan niya. Isang araw umuwi si Damsa galing sa laban niya. Masakit isipin kasi nga, ayun, nga. Minaliit daw ni Damsa yung kalaban niya.
Kesyo mabagal, kesyo matanda na, pero puta grabe manuntok. Anyari, ayun, tinamaan si Bugok, pati yung mouthpiece nalunok. Oo, isang beses lang ako sa isang taon magkalaban. Sa kanilang lahat mo ipalaganap. Pero mas masakit na ikaw yung isang taon. Isang taon halos lumalaban pero ako yung hinahanap. At yung kamatayan ko, pinoproblema mo? Aba, natural. Tangina, naiinip ka sa kamatayan ko, eh hindi naman namamatay ang immortal. At saka, bago ako magsimula, pwede mag-freestyle. Simula nung sumali ako rito, puro freestyle lang. Pero kahit isang beses, hindi ko inangkin ang trono ng pagiging freestyle king. Dahil gusto kong patunayan sa inyo na kahit wala akong hawakan na trono, pagdating sa freestyle, kaya ko tong patayin. At sa mga nagsasabing, puro na nga lang ako kababawan, wala pang maianggulo, baka kapag binanatan ko si G-Cloud dito, sabihin nyo, ang gulo. At, teka lang ha, baka akala mo, nagjo-joke ako. Hindi, parang nagjo-joke ako. Ako si Damsa, standing ko, 1'8". Apat na taon akong nagpabalik-balik sa talo. Paano? Nagpabaya ako. Masyadong nalasing sa narating. Karera ko'y natulog at nahimbing. Isip ko'y isinarado. Isang beses lang ako nanalo. Puta, tsamba pa. Kaya pag-asang siya'y matalo, asa pa. Binansagan bilang talunan, bobo at barok, naturingang boksingero ng liga pero yung mga linya wala raw suntok. Pero salamat, dahil nagising na ako ng tama. Oo, ako na to, yung totoong boksingero ng liga, kaya tignan natin si G-Clown kung tatama. Game! Hoy payaso, wala naman talagang bumibilib sa'yo kahit kami. Nang dahil sa mga generic mong magic, ang flip-top dumudumi. Meaning, nagkakalat ka lang. Puro ka lang naman ingay sa laban, pero wala ka namang tunog. Paano mo na ihambing ang sarili mo sa isang kulog kung tinalo ka lang ng itlog? Craig. At kaya raw niya sumalo ng panaginip, tawagin daw siyang dream catcher. Pero ganito siya gumalaw. Tanga, dream dancer. At kung usapang gangsteran lang, alam mo kung sino sa atin ang mas G? Me. Oo, si G-Clown ka nga. Kasi ikaw yung bonjing na komedyante parang Santos na Jimmy. You can't kill me. Dahil ako ay nakabase sa base ng pagiging immortal. Nililikha ko yung mga halimaw na labas-pasok sa portal. Kaya sa pagiging bisko, walang talabang mortar. Ito'y katapusan na ng palabas mo, hindi na joke to, par. Gusto nyo ba patayin ko siya gamit sarili niyang stilo? Yung tipong bibilang lang ako ng 4, hindi ko na paaabuti ng 5? Gusto nyo? Okay, bigyan nyo ako ng instrumento, gayahin nyo ako. Stop! Medyo bagal natin ng konti. Hop! Bagal natin ng konti. Isa, tingnan natin kung paano tatagal ito payaso na kilala dahil sa pagkagaya. Dalawa, ilabas mo na lahat ang malakas sa kalata. Sa kalakasan di kita kinikilala. 3, baka di kita matansya pero pagtsatsagaan na lang kita. 4, simulan mo na naman na langin magdasal ng ama namin bago mapikti sa lubid. Lalamunan mo, sa lalim ko daig mo pa nalunod sa tubig. Di ba katakatakan nakakapagtaka? Tatatanga ka? Iba ang aking katangian, kaya huwag ka nang magtaka. Tangina mo, G-Clown. G, para di ka sakit na talab. Akala mo kasi gano'n lang ako kadaling kalaban, di mo inakalan, di ako nabubuwag. Ha? Para usan ka lang, para malaman mo, kinakastakan na lang ng mga para ko. Parang tanga ka lang, nagbabalagay o nararamdaman. Nararamdaman mo bang ikay uto-uto? Huminga ka na malalim bago mo ako sabayan. Sa kalupitan ay palupitan para kang kikamatayan nakikipagabulan. Kasi ako ay veteran, so need mo better run. Ako ay better man, kaya ka bitter dyan. Sino si Peter? Yan. Ako si Saint Peter, yan. Ang daling magets, di ba? Kung ano ba talagang meaning niyan, edi pagkatapos ng battle na to, kunin nyo na lang sa Saint Peter yan! Yo!
Nagtataglish pa si Gago. Tangina, akala ko rapper na badyaw. Boksingero ka nga, hayop. Halatang idol mo si Pacquiao. Tsaka, sasapakin mo ko. Sige na, boksingero ka na. Huwag mo nang ipagkalat pa, men. Kaya ka lang naman matapang sa suntukan kasi yung mukha mo babasagin. Ano? Magre-rebat ka pa? Sige, magmagaling ka sa masa. Palibasa yung sulat, alanganin, kaya sa ribat umaasa. Di ba gawain mo mag-freestyle pag nakakalimot ka ng linya? Tuwan-tuwa pa sa pinagagagawa niya samantalang pikon na si Enigma. Kaya pag siya may inabot sa yung sobre, hindi talent P ang tawag dun, pre. Ang tawag dun, abuloy kasi patay ka na ngayong gabi. Balita ko, pre, ang dami mo daw hinahamon sa Central Luzon. Para ano? Para yung pangalan mo hubugin? Ang lakas ng loob mong hamunin si Sinyo hindi ka nga lumusot kay Tukel. Kaya sa dam, bawas-bawas din ang kapal ng mukha pag may time. Mahiya ka naman sa mga tao. Puta ni hindi ka na nga nananalo, naghahamon ka pa ng Yamado. Hindi sa minamaliit kita, kapatid. Dahil kung tutuusin nga, pares lang din tayong naghahamon ng iba. Alam ko na alam mo at alam kong alam na rin nila. Oo, inahamon ko si Smaglas pero sa malinis na paraan. At alam kong Smaglas ay Smaglas, hindi na mababago kailanman. Gusto ko lang naman magkaharap kaming dalawa nang makita nyo yung pinagkaiba. Para yung mga malalabo ang mata, hindi na makapanghusga. Yun lang ang pinupunto ko sa dam at tandaan mong hindi tayo pareho. Kung ikaw kupal maghamon, ako may respeto. Alam nyo, ang gwapo sana ng pangalan nito Dam sa Abrenica. Kaso, parang medyo masagwa. Abrenica yung apelyido tapos ganyan ang mukha. Ba't di mo nalang ginawang Dam sa Lagubang? O kaya para medyo hardcore, Dam satanista. Ikaw yung tipo ng rapper na hyper pag nag-deliver. Triple time na basta rhyme, tas yung flow parang Woody Woodpecker. Sa lahat na nakilala kong twistero, ito na ang pinakawalang utak. Nung inutusan siya ni Enigma na mag-triple time, si Gago bumili ng 3 G-Shock. Yo! Ang pangit daw ng pangalan at apelyido ko. Wala ka na masabing bago? Tarantado. Nung nalaman nga ng asawa mo na Abrenica yung nasa likod ng pangalan ko, gusto na rin niya magpalit ng apelyido. Tsaka tungkol na naman sa pagboboxing, putang inan to Hindi pa nga kita binabanatan, may nasasabi ka na? Saka ka magreklamo sa pagboboxing ko kapag inupakan na kita. At saka, real talk. Gumising ako kanina, mga bandang hapon na. Napanaginipan ko si Harlem, kaya sabi ko, ahon na! Halos 1 taon akong walang laban. Tama. Kaya binigyan na naman ako ni Enigma. Hindi raw kasi balanse ang liga kapag walang dams ang nakikita. Kaya mistulang pika ka sa silya na machichicha ako sa liga. Ako'y il sa paggamit ng skill ka. Kaya G-Clown, manalangin ka na ng mataimtim. Bulungan mo na mga tingting, gumamit ka na ng anting na singsing sa papel na itim mo iparating paghingi mo ng tawad balimbing. Dahil ngayong gabi, wala ng puso ang kaharap mo kaya hindi ka makakalamang kahit gahibla. Tawagin mo kong. Tawagin mo kong Pac-Man dito sa simple kong laro o sa simple kong laro kain ka. At G, alam mo ba na nakakatawa? Kasi G, clown ka. Mapapabilib mo lang ako sa mahika mo, tanga kapag sa harapan ko namatay ka. Sinubukan mo kong maliitin, pero yan ang pinakamalaking pagkakamali mo. Para mong iniligaw sa dilim ang sarili mong anino. Kahit sino, handa ko ng paghandaan, hindi na ko para magdalawang isip. Magising ka sa realidad na halimaw na ang kaharap mo, hindi na to panaginip. At Enigma, ka nga. Ang tagal ko nag-isip. Kung alam ko lang na alas Smaglas lang yung itatapat mo sa akin, di sana si Smaglas na lang ulit.
Parehas naman tayong twistero. Pero, yung pagiging twistero mo, puno ng kabalbalan, parang barbero. Ako, yung pagiging twistero ko, hindi lang buhawi ang dala, kaya maghanda ka ng bumbero. Pero kung usapang bilis lang, talagang mas mabilis ka. Ang tanong ko lang naman, yung bilis mo may laman ba? Kasi kung puro taka-taka lang ikatakataka, inatatalakan lang pala kinakanta mo, patang inatatalakan lang pala kinakanta mo pa, kasi kung puro taka-taka lang ikatakataka. At halos lahat ng laban mo, palaisipan kung paano ka nananalo. Tatatalo ka na nga pero bigla pa nababago. Tatapusin na kita, tatablan ka sigurado, kaya wala akong pake kahit tatablato sa hurado. Kasi ako ay halimaw, kawawang tuta, magsumiksik ka man sa pinakamasukal na kuta. Lahat matatanaw ko, ano man layo ng ruta. Pagmasdan nyo ko paano lumuha sa round 2 ang puta. At sa sinasabi mong mahina ako, nagkamali ka ng pintas. Dahil kung mahina ako, bakit lahat ng tinapat sa akin lumakas? Time. Yo! Yun na ba yung mga banat mo? Tangina, nakakabwisit. May bumubulong sa gilid. Ang sabi, putang ng damsa yan, sayang lang ticket. Tanginang to. Para minsan ba na-realize mo rin na may utak ka? Kasi sa totoo lang, naguguluhan na talaga ako. Sa dinami-dami ng nakalaban ko, ikaw lang ang naiiba, puta, parang hindi ka tao. Lahat ng MCing sumalang dito, nangarap ay iuwi yung tagumpay para kahit papano yung buhay mabago. Eh, ikaw buong laban mo sa liga, puta, parang pinangarap mo yatang matalo. Hindi nyo napansin yung standing ni Gago, 110? Puta, totoo ngang may forever. Kaya yung pangalan mong Damsa, palta mo na lang ng The Game. The Game over. Kasi pansin ko sa mga laban mo, laging kulang sa enerhiya. 10 ulit ka na nagmintis, wala pa rin ka disiplina. Saksakan ka kasi ng yabang, kaya hindi ka pala rin. Saksakan ka kasi ng yabang, kaya yung standing mo 110. Saksakan, 110, wala man lang bang nakapansin o nakakita na kung ba't yung standing na 110 kasi nga kulang sa enerhiya. Yo! At kung si Luni ang hari ng tugma, si Damsa naman ang hari ng sungka. Pinatunayan niya yun dahil sa maraming malalim na butas sa muka. At may tinayo daw siyang grupo, sundalo ni Saddam. Tanong ko, anong iyong pakay? Sundalo ni Saddam? Baka sundalo ni Saddam pag may kaaway. Sundalo ni Saddam, tangina, tunog alalay. Lulubog na lang yung karir mo, naghanap ka pa ng karamay. Tingin mo, karapat-dapat ka maging guro? Magbigay o magturo kung anong dapat gawin? Kung sarili mo nga di mo kayang disiplinahin, kumuha ka pa ng mga pagatasin. Karapat-dapat ba itong maging guro? Magbigay o magturo kung ano ang tama? Paano magiging perpekto yung mga bata kung may depekto yung halimbawa? Ito na ba yung harang ngayong gabi? Sus, Damsa lang yan, ang daling talunan. Isa pa ba? Damsa lang yan, laging talunan. Pansin nyo, di lang nagpapahalat ang generic. Banat niya, Damsa, ano ba yung utak mo? Tinitira mo yung utak ko, eh, yung sa akin ang galing yung utak mo. At oo, aminado ako, natalunan ako. Pero kahit talunan ako, tinatalunan ako. Kaya, G-Clown, handa ka na ba para sa magiging katapusan ng laban na to? Bago pa tayo mag-umpisa, alam kong alam mong tapos ka na dahil ang kalaban mo'y ako. Ihalin tulad mo ako sa isang malawak na karagatan na dinadayo ng marami. Ngunit sa oras na abusuhin, magtulong manay marami, walang magagawa kapag nagpakawala na ng tsunami. Ano mang narating mo? Wala rin. Dahil ako ang nagsisilbing sumasalamin sa'yo. Ibig sabihin, ano man ang ipakita mo sa aming galing ay baliwala rin dahil ako ang pinagkukuhanan ng galing mo. At yung pagiging G-Clown mo, nabuo lang sa ngalan ng gangsta. Ako kaya ako naging Damsa ng dahil kay Francis M. Andrew E. Geta Dog's death threat, hindi pa nung tao si Abra. Tinig mo'y puro bla bla, nakakabobo lang pakinggan. Kung mag-rap ratatata, tinatawanan ko lang naman. Masyado mo lang akong ginutom sa panalo.
at sa laban mas lalong pinasabik. Kaya lahat na sasabihin mo na masakit sa akin ngayong gabi, sasampal lang sa'yo pabalik. Ching! Kaya babaslangin ko na to. Dahil masyado ka ng abala, para kang serye sa naiya, isyu ng tanimbala. Sana bukas makalawa, talagang maulanan na kayo ng bala para maranasan ng mga pamilya nyo kung paano maabala habang kayo'y malamig na nabangkay ng dahil sa lalim ng tanim ng mga bala. It's more fun in the Philippines. Yan ang sabi ni Aquino. Pero mali ang nakikita ng mga turista dito. Tulog-tulugan pa nga kayo sa nangyayari dito. Kaya sana, bulabugin na kayo ng terorismo. Oo, teroristo. Kaya ikaw ang biktima sa gitna. Papuputukan kita sa talampakan hanggang sa tuluyan kang humiga. At kapag nawalan ka na ng malay, babalatan ko ang buo mong pagkatao. At saka ko tatanggalin ang 2 eyeball mo at paplansyahin ang mata mo hanggang sa tuluyan ng magsarado. At pagkatapos, gigisingin kita habang iniihian sa muka. Tatanggalan ng mga daliri sa kamay at paa at itatali sa labas para sa mga uwaki patuka. At kung di ka mamatay, pangako, ibabalik kita sa pamilya mo. Ibabalik kita ng buhay pero may mga bombang nakatali sa ulo mo. Para boom, hindi ka na mahirapan. Yun nga lang, kasama mo buong pamilya mo sa kamatayan. Kaya G-Clown, paalam, maraming salamat sa masasayang alaala mo uli. At pakisabi kay kamatayan, pakilinis na yung trono ko, malapit na akong umuwi! Time, flip na magigay para sa laban na yun. Damsa first, G-Clown. Check on 6, day 2 na laban ng gabi. Damsa versus G-Clown. Flip top magigay, isang beses para sa kanilang pareho. Boto, 3-2 para kay Damsa. 2-11 na. Carlos G-Clown. Para sa mga hindi nakakaalam, magkumpare talaga kami. Pero para sa inyo, naglaban kami. Malaki na pricing, gatilyo na sa Spotify, available pa rin siguro ngayon. Yun, all 3 rounds bigay ko kay Damsa. Gustuhan ko yung mga angulo ni G-Clown, pero yung execution, overall performance, Damsa talaga yun. Sa tingin ko, pantay lang yung sulat nila. So, i-base ko na lang sa performance. Parang mas mahirap yung ginawa ni Damsa sa first round tsaka second. So, Damsa. Yes, psychedelic. Damsa versus G-Clown. Sa akin, si G-Clown. Although, pareho lang sila, pero mas trip ko yung ano niya, yung haymakers niya. So, photo ko, G-Clown. Pinoto ko si Damsa sa unang ikot. Para sa akin, mas maraming nagawa yung style si Damsa dating sa rhyme schemes niya. Bumang si Damsa sa round 1. Tapos sa round 2, parang pantay lang yung round na yun, pero mas lumaman ng konti si Damsa. Ano pa rin yung pinakita niya. Sa round 3, ang sa akin binigay ko yung boto kay G-Clown. O bali, all of 3 round 2 para kay Damsa. Balance lang tingin ko sa pinalabas nila ang laban, so pero binoto ko si G sa kasi siguro sa audio hindi ko masyado narinig, pero si G ang nakita ko napuntos ako kay G. All 5.